Chapter 7. Patrick POV. Ang sarap sa pakiramdam na ang kasama mo ngayon ay ang taong mahal na mahal mo. Yung taong matagal mo nang pinangarap na gustong-gusto mong makasama. Hindi ko akalain na kusang isinuko sa akin ni Scarlett ang kanyang sarili. Sa ilang taon na paghihintay ko at pagtiyaga sa kanya, wala ni katiting man lang sa hinagap ko ang gusto nitong mangyari. Alam kong matagal niyang iniingatan ang kanyang puri. Ang gusto nito bago niya isuko ang kanyang iniingatan, ay makatapos muna ito sa kanyang pag-aaral. Pero hindi nangyari iyon. Para tuloy akong nagigilty dahil sa nangyari. Napangiti na lang ako habang tinatitigan si Scarlett na mahimbing itong natutulog. Napakaamo ng mukha nito habang tinatitigan ko ito. Minsan nga lang pag ito'y inabot ng tupak napakasapla din naman, pero doon po siya napamahal sa pagiging maldita nito. Napansin ko rin na totoong ugali ang kanyang ipinapakita. Kumbaga mahilig ito sa direct to the point. Wala itong pakialam kung pinapahiya ka ba niya basta nagsasabi siya ng totoo kung ano ang kanyang saloobin. In fairness gusto ko rin naman yung attitude na ganoon, ayaw ko na nililihim ang kanyang totoong ugali. Mas maganda maaga mong malalaman ang ugali ng isang tao, para pag nagsama kayo balang araw kilala mo na siya. Hindi mo na kailangan pa kung anong klaseng pag-a-adjust na meron kayong dalawa dahil umpisa pa lang kilala nyo na ang isa't isa. Mas mainam talaga na mas maaga mong malalaman ang ugali ng magiging future wife mo. Hindi din naman kasi maganda iyon sa kamo aalamin ang ugali ng isang tao kung magsasama na kayo. Pero ito lang ang kaya kong ipangako kay Scarlett. Siya ang una kong nakikilalang babae na minahal ko ng ganito, at siya rin ang huling babae na mamahalin ko rin ang ganito. Iyon ang tangi kong hahawakan hanggang sa makalayo ako sa kanya. Alam kong ilang araw na lang ako dito mananatili sa probinsya, at tuluyan na kaming maghiwalay nito sa isa't isa. Masakit man sa loob na iiwanan ko ito pero wala akong magagawa, tanging tadhana na lang ang magdesisyon kung magkikita pa ba kami ulit nito. Kaya siguro, ibinigay niya na lang sa akin ang kanyang sarili para kahit papaano maalala ko ito palagi. Ako ang kauna-unahang lalaki ang nakasire sa pagkatao nito, kaya napakaswerte ko dito. Hinayaan ko muna itong magpahinga dahil alam kong pagod na pagod ito. Gusto ko manggisingin ito para kumain muna pero nag-aalangan ako. Mahimbing kasi itong natutulog ayaw ko naman istorbohin ito. Napapitlag pa ako nang bigla itong bumalikwas ng bangon. Gulat na gulat itong napatitig sa akin habang hawak-hawak nito ang comforter na nakatakip sa kanyang katawan. Pat anong oras na? Gabi na ba? Hindi pa ba tayo uuwi? Sunod-sunod na wika nito sa akin. Nilapitan ko naman ito at agad na niyakap. Sweetie relax, bakit parang tarantang taranta ka? Mahinahon na wika ko dito. Seryoso naman itong nakatitig sa akin. Akala ko kasi iniwan mo na ako. Akala ko kasi mag-isa na lang ako ditong natutulog. Sagot ni Scarlett sa akin. Agad ko naman itong hinalikan sa noo. Hinding-hindi iyon mangyayari sweetie. Nandito lang ako sa tabi mo. Malumanay na sagot ko dito. Nagtaka naman ako dito dahil titig na titig ito sa akin at seryoso ang mukha. Talaga? Hindi ka na ba aalis Pat? Dito ka na lang ba? Masayang wika nito sa akin. Parang may kung anong kumurot sa puso ko habang narinig ko ang sinabi ni Scarlett. Kita ko sa mukha nito ang saya habang sinasabi ang katagang iyon. Hindi ko mapigilan na tumulo ang luha sa aking mga mata. Ang sakit sa dibdib nang marinig ko ang sinabi nito. Tuwang-tuwa ito dahil ang pagkaintindi niya hindi ko na ito iiwanan. Ang akala nito, hindi na ako tutuloy ng Maynila. Misunderstanding lang ang pagkaintindi nito. Wow ha! First time. Umiiyak ka rin pala. Panunudyo nitong wika. Seryoso ko naman itong tinitigan. Of course sweetie. I mean hindi kita iiwan ngayon. Pero kung ano yung pinag-usapan natin hindi na mababago iyon. Tutuloy pa rin ako ng Maynila. Malungkot na wika ko dito. Nakita ko naman ang biglang pagseryoso sa mukha ni Scarlett. Ay akala ko hindi ka natutuloy sa Maynila. Mali lang pala ang pagkaintindi ko Pat. Sorry. Malungkot na sagot nito. Nakita ko naman ang pamumula ng mga mata nito. Agad ko naman niyakap si Scarlett ng mahigpit para hindi na itutuluyang umiyak. Pero mali yata ang ginawa ko, mas lalo itong napahagulgol ng iyak nang niyakap ko ito. Hindi ko naman alam kung ano ang gagawin ko. Napakabata pa talaga ng girlfriend ko at masyado itong iyakin. Para itong isang bata na inagawa ng candy. Grabe makaurangol. Sweetie tama na. Hindi ba't nag-usap na tayo?
At isa pa, kahit malayo tayo sa isa't isa at least may contact naman. Lagi pa rin tayong magkikita through cellphone. Di ba kaya bumili ako ng phone para sa iyo? Kaya tahan na please. Kaagad na wika ko dito at hinalikan ito sa labi. Hindi naman na ito nagprotesta at gumanti na din ng halik. Habang hinahalikan ko ito pinupunasan ko naman ang luha nito sa kanyang pisngi. Nagtagal pa ang aming ginagawa ni Scarlett hindi ko naman mapigilan na mag-react ang aking alaga. Nagtaka pa ako nang bigla ako nitong itulak. Pat wait lang. Kanina ko pa talaga gustong gumamit ng banyo. Pabulong na wika nito. Agad naman akong kumala sa pagkayakap dito. Nauna na akong bumaba ng kama upang alalayan ko si Scarlett. Akmang tatayo na ito ng higaan, nakita ko sa ekspresyon ng mukha nito na napangiwi ito. Nagtaka naman ako kung ano ang nangyari dito. Sabi niya gusto daw niya gumamit ng banyo pero ayaw naman tumayo. Sweetie, okay ka lang ba? Ano ang masakit sa iyo, bakit ganyan ang reaction mo? Seryoso ko namang wika dito. Pinandilatan naman ako nito ng kanyang mga mata. Napakunot naman ang aking noo sa ginawa nito. Ang galing mo naman Patrick. Kaya mahal na mahal kita eh. Talagang nagtatanong ka pa kung ano ang nangyari sa akin. Eh ikaw ang may gawa nito. Agad na sagot nito. Lalo namang napakunot ang aking noo nang sinabi nito na ako daw ang may gawa. Ano ba ang kasalanan ko dito? Ang alam ko nasasarapan din naman siya sa ginawa namin kanina. At gusto rin naman niya iyon. Hindi ko maintindihan kung bakit sinasabi nito na ako ang may kasalanan. Tapos sasabihin niya sa akin, mahal na mahal niya ako pero galit naman. Hay nako, hindi ko maintindihan ang ugali nito. Minsan sweet, minsan maldita. Akmang hahawakan ko na ito sa kamay nang bigla niya itong itinabig. Kaya kung tumayo Patrick, ayos lang ako. At pwede ba tumalikod ka muna, dahil wala man lang akong saplot sa aking katawan. Wika nito sa akin. Agad ko namang sinunod ang sinabi nito na tumalikod. Napansin ko na dahan-dahan itong bumaba ng kama. May kapilyuhan akong naisip at bigla akong humarap dito habang nakatalikod ito sa akin. Nakita ko pa si Scarlett na paika-ika ito patungong banyo. Naisip ko tuloy kaya siguro niya nasabi na ako ang may kasalanan dahil nasasaktan ito. Oo nga naman first time kasi nito kaya ganoon ang nangyari sa kanya. Kaagad ko naman itong binuhat at dinala sa loob ng banyo. Napasigaw pa ito ng malakas dahil sa pagkagulat. Ano ba Patrick, ibaba mo nga ako. Sabi ko sa iyo na tumalikod bakit ka humarap? Wika nito sa akin at hindi malaman kung alin ang unahin nitong takpan. Lalo naman akong nagnanasa dito nang makita ko ang hubot-hubad nitong katawan. Kahit naiinis ito sa akin hindi ko ito pinapansin. Kaagad ko itong sinunggaban at pinaliguan ng halik sa labi. Kanina pa talaga ako sobrang nanggigigil dito. Hinihintay ko lang itong gumising dahil ayaw ko namang may storbo ito sa pagkatulog. Sweetie, isa pa please. Gustong-gusto kita maangkin ulit ngayon. Hindi ko na talaga kaya pigilan itong nararamdaman ko. Bulong ko sa tenga nito. Napakunot naman ang noo nito. Patrick, masakit pa eh. Napakalaki naman kasi ng alaga mo. Hindi ko nga malaman kung paano iyan napasok sa akin. Seryoso nitong sagot habang nakatitig sa akin. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti sa reaction nito. Sweetie dahan-dahanin ko lang promise. L*B*G na L*B*G na ako sa iyo eh. Hindi ko malaman kung paano ko ito patahanan kasi nagwawala na. Nakangiti kong sagot dito. Hindi naman ito sumagot at agad na binuksan ang shower. Sinundan ko naman ito at kaagad na sinabon ang kanyang katawan. Hindi naman ito nagprotesta at hinayaan na lang ako sa aking ginagawa. Habang sinasabon ko ang buong katawan nito nilalaro ko naman ang dalawang bundok ni Scarlett. Napaungol naman ito sa aking ginagawa. Napangiti naman ako habang naririnig ko ang kanyang reaction. Mas lalo akong ginaganahan. Hinela ko ito sa may gilid ng bathtub at doon pina-upside down. Nakita ko sa mukha nito ang pagkagulat. Patrick, pwede ba ang ganito? Parang ang hirap naman nito gawin. Wika nito na may pag-aalangan sa boses. Ninitian ko naman ito. Pwede naman siguro, kahit anong posisyon basta kontento tayo ayos na iyon. Sagot ko naman dito at dahan-dahan kong ipinasok ang aking alaga dito. Narinig ko namang napaigik si Scarlett. Nang mapansin ko na sumusunod na ito sa aking ginagawa ay dahan-dahan akong umulos. Para akong hayok sa laman na nababaliw sa katawan ni Scarlett. Narinig ko pa na nagwika ito. S*T ang sarap mo Patrick, I love you.
Ah! Wika nito habang busy ako sa kanyang likuran. Binilisan ko naman ang aking ginagawa. Napuno ng ingay ang loob ng CR dahil sa ginagawa namin ni Scarlett. Maya-maya narinig ko ang sinabi nito. Pat malapit na ako, bilasan mo. Wika nito ulit sa akin. Kaagad ko namang binilisan ang aking ginagawa. Nararamdaman ko naman na sumanyas ito sa akin. Agad ko namang dinahan-dahan ang aking paggalaw. Nagulat pa ako nang bigla itong humarap sa akin. Pat, hindi ka pa ba tapos? Para nang namamaga ang akin eh. Wika nito habang napangiwi ang mukha. Napalitan naman ng awa ang aking pagnanasa dito. Sweetie hindi pa eh. Malapit na sana ako kanina bigla ka kasing humarap. Okay kung hindi mo na kaya, hindi na kita pipilitin. Wika ko dito. Ninitian naman ako nito. Nagtataka pa ako kung bakit nakangiti pa ito. Kahit sa kabila ng lahat na nasasaktan ito nagawa pa talaga nitong ngumiti. Bumalik tayo sa kama at doon mo tapusin. Nangalay na ako Pat. Wika nito sa akin habang may ngiti sa mga labi. Napangiti naman ako sa sinabi nito. Kaya mo pa ba sweetie? Pwede naman na maya-maya na lang, magpahinga muna tayo. Sagot ko naman dito. Ninisihan lang ako nito at agad na hinela ang aking kamay palabas ng CR. Nagulat naman ako sa ginawa nito. Pagdating namin sa kama ay agad itong nagsalita. Sige na Pat, tapusin muna para makakain na rin tayo. Medyo nagugutom na din ako eh. Sagot nito. Agad ko naman itong hinalikan sa labi at nilero saglit ang kanyang dalawang bundok. Walang pag-alinlangan na agad kong pinasok si Scarlett at mabilis na gumalaw sa ibabaw nito. Maya-maya pa ay naramdaman ko na parang may gustong kumawala sa aking puson. Agad ko namang binulungan si Scarlett. Sa loob ko ito itatanim sweetie. Panunudyo kong wika dito. Bigla naman nanlaki ang mga mata ni Scarlett. Akmang itutulak ako nito ay kaagad kong pinigilan ang kamay nito. Patrick ano ba, ayusin mo ha. Sipain ko talaga yung B***** G mo mamaya. Galit na wika nito sa akin. Tinuwanan ko naman ito dahil sa kanyang reaksyon. Talagang takot na takot pa ito mabuntis. Hindi ko naman talaga gawin na ilagay ko sa loob eh, banibiro ko lang naman ito. Kung makapag-react ito wagas. Gusto pa ata mabugok ang alaga ko eh, sisipain pa niya pa daw niya. Joke lang iyon sweetie, hindi ko naman kayang gawin sa iyo ang bagay na iyon. Siyempre marami ka pang pangarap na gusto mong marating sa buhay. Sagot ko dito. Hindi naman na ito nagsalita at tumahimik na lang. Binilisan ko na lang ang aking paggalaw sa ibabaw ni Scarlett at maya-maya pa ay naramdaman ko na parang sasabog na ang aking puson. Bigla ko itong tinanggal at agad na pinahawak kay Scarlett. Agad naman niya itong hinawakan at pinasoka. Sabay na kaming nag-shower ni Scarlett para naman makakain na kami. Pagkatapos namin maligo ay agad naman kami ng bihis at sabay na kaming kumain. Hindi ko inakala na may darating na isang taong magpaparamdam sa akin kung gaano kasarap magmahal at mahalin. Ngayon ko napatunayan na totoo pala ang tunay na pag-ibig. Pagkatapos namin kumain ni Scarlett nagpahinga lang kami saglit at maya-maya ay aalis kami. Balak ko itong dalhin sa tabing dagat. Kahit sa sandaling pagsasama namin may maalala kami sa isa't isa. Sweetie gusto mo ba matulog ka muna, medyo mainit pa kasi para lumabas tayo eh. Mamaya na lang tayo lalabas pag lumabas na ang sunset. Para malamig na rin ang tabing dagat. Wika ko dito. Ngumiti naman ito at agad akong niyakap. Ito yung mamimiss ko kay Scarlett ang pagiging malambing nito. Huwag lang siyang abutin ng topak, kasi napaka-moldite din ito. Ikaw ang bahala Pat. Kahit saan mo gustong pumunta sasama ako, total nakuha muna ako. Ano pa ba ang ikinakatakot ko? Nakangiti nitong sagot. Natatawa naman ako sa sagot nito. Kiluki talaga itong babae na ito kung mag-isip. Minsan seryoso, minsan naman loko-loko.